Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Lipuang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nadalago kita live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halik dyan sa Rinconada area. Sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Sino man po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Natabiara man kita via FB Live, ang samuyang live streaming. Ngunyang pong maura na pag-aga sa pangarap ka bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alibarigli sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya parang ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Antes ka mga bareta ko sa Lado Nasyonal, inutuyato ang report dapit sa kamugtakang kampanahon. Aramon niya ito ang sitwasyon kan habagat asinman kan bagyong si Karina. Ang bagyong si Karina mga tugang, medyo nagkusog pa, alaga nilipo, pasirig na sa direksyon kan Taiwan. Kasubagong alas 4, huring na silipan ang sinambit ng bagyo. 290 kilometros northeast kang Itbayat, Batanes. Taranari ka rin kusog na duros na 155 kilometros kada oras. Pakusog ka. Aran sa Tahaw, asila sa Incastinis, inabot sa 190 kilometros kada oras. Naghiro ni sa direksyon ka northwestward sa rikas na 25 kilometros kada oras. Sa kunyan, nakabandera ang tropical cyclone wind signal sa Luzon, sa Batanes. Solamente Batanes, aras nababanderian kan signal number 2. Mientras tanto, nakabandera ang signal number 1 sa Babuyan Island, northern portion kan Mindan, Cagayan. Asinman northern portion kang Ilocos Norte. Madaramang ginaray ni mga pag-uran. Ada sinambit ng raot ng panahon na posibleng magkausa ni mga pagbaha. Asinman na landslide. Original daw ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino portion kan Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Padraman, Northern Mindanao. Ang nakamugdakan kang panahon na huli kang duro sa bagat o southeast monsoon. Asin na pinakusugpakan na bagyong si Corina, nabadara po nin pakusog na huyop kan duros, lalo na sa mga kostalis na lugar, kada sinambit na mga lugar. Sa barata ko dyan sa Lado Nasyonal, kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, binawasan ang security detail ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sigun kay Marbil, mayong halong politika ang pagkabawas sa security detail kan Vice Presidente kang Pilipinas. Sigun saya, kinakaya po ang kainindang magdagdag puwersa sa Metro Manila, kaya binawasan ang seguridad o security kang Vice Presidente. Paliwanag pa ni Marbil, dahil tulus-tulus binabawasan ang security detail ni Vice President Sara, imbes na muna ining kinaulay, asin ipiniliwanag ang rason. Aktualmente, bakusanaban ang Vice Presidente ang kinaltasan ng security detail, hulita may mga dating generalman ang naapektaran kanasampit ng kasuguan. Kasunod gani, nagtutubod ang PNP na bakong dakulang kawaran ang pagkabawas ng security kay Vice President Sara, hulita nagsisirbe sa naman ining dagdag alis sa mga soldados na dati nang nagbamantay digdi. Sa katakod na bareta, kinumpirmahan ni Vice President Sara Duterte na nagparwasmang ng gading kasuguan ang hepe kang Philippine National Police kung saan nirelieve ang gabos na 70 tauhan kan PNP Police and Security Group na dating nakadestino sa sayang proteksyon. Sinabi man kan Vice Presidente na tayo man maapektaran ang sayang trabaho sa Office of the Vice President. Mientras tanto,
Sumikat na sa 9 na persona ang pinawian ng buhay niluli sa pagtabak ang bagyong Sigarina. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, iguan duwang nairido asin saro ang naireport na nawawara. Ang mga nagadan gikan sa Zamboanga Peninsula na iguang 4, iguaman duwa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, asin tigsararo sa Northern Mindanao, pati naman sa Davao Region. Mientras tanto, sa Romana Binatilyo, ang nasumpungan gadan patapos malamos sa Infanta Bridge sa barangay 96 Cantondo, Manila. Apektado man, kani ang 179,744 pamilya, nakatampad kang 866,483 na katao. Mientras tanto, abuton man sa 8.7 million pesos. Ang danyo sa agrikultura, napigwalat sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, asin sa BARM. Mientras tantong nai-report ang danyo sa infrastruktura nasa 700,000 pesos at para pa sa mga danyos sa kaharungan na nasa 2.5 million pesos. Sabi kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Southwind Monsoon nagdala ng matinding pagbaguras ng uran sa maribibang parte ka nasyon. Punta ka nagtalikod na Hulyo 11 na lalo pang pinakusog kang bagyong Botsoy, asin man bagyong Karina. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan, 13 minutos magalampas ang alas 5 ni Bagaga. Sa iba pa mga bareta dyan, nagtagaman ang Department of Budget and Management ng kabinugan 9.5 billion pesos na kantidad ng budget para sa medical allowance ka mga empleados kang gobyerno para sa 2025. Ang anunsyo kan DBM kasunod kang promesa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang ikatulong State of the Nation Address ning kadagdagan ng benepisyo sa mga government employees. Sigun sa DBM, makakaresibir ang mga makakaresibir ng medical allowance bilang subsidy sa indang Health Maintenance Organization benefits o HMO type benefits ang mga empleyado kan gobyerno sa masunod na taon. Sa ako pa ka medical allowance sa mga empleyado na yaw sa irarong ka national government, state universities and colleges as in government-owned and control corporation kan executive department. Nangapunan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga jóvenes pangarugan ang paiging herwi na ipinalhing kang heroing si Apolinario Mabini sa pagtaram niya sa ika-160 anyos na kumpleanyo ni Mabini sa Mabini Shrine sa Tarawan City, Batangas. Sinabi kang Presidente na iyan para magtrayumpo sa buhay ang mga jóvenes. Naglalao man si Presidente Marcos na maintindihan ka mga joven na henerasyon ang mga pilosopiyang pampolitika asin pang susyudad ni Mabini para sinda maingganyan na mag-ampag sa pagtulod ka na sa tuyong nasyon. Apor ken inalok pa man ni Presidente Marcos sa mga Filipino magkasaro para marilisar ang mga kamamutan ni Mabini pasiring sa bagong Pilipinas. Si Mabini sarong may kaninan asin ibinundag sa Tanawan kanagtalikod na Hulyo 23, 1864 asin nagtapos ng abukasiya sa University of Santo Tomas kan 1894. Nasa edad 30 anyos si Mabini kan magkahilang rason kan sayang pagkabiyadi. Aragad dahil naging kaulangan para itulod niya ang kabayanihan sa satuyang nasyon. Maluwas na ang 5,000 pesos na chok allowance ka mga partokdo sa pampublikong eskwelahan sa maabot na Lunes, Hulyo 29. Sa mismong aldaw kang pagbubukas kang klase, sabi ni Education Secretary Sani Angara, uy, may mga nagsusulisit pa mga teacher. Kulang na sila sa budget. Mada silang budget para sa mga gagamiton sa burukasan ng klase. May 5,000 pesos na release na sa Lunes. Siniguro ni Angara na ang 5,000 pesos na cash allowance sa bilog na maresibik ang mga partokdo ninulita ini tax-free. Kumbiyansan si Sekretaryo na ang karagdagan na benepisyong ini sa mga partokdo na kulang tabang sa saydang gastos sa teaching equipment. Karakteriko na bulan, pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kabalikan sa pagtuturo act na kaning suportaran ang mga public school teachers sa pagiman kampaglangkaw kan sa indang allowance. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Umalang rason magsulisit pa. Aramini pa si 5,000 ubuson sa chok.
Ha? Pwede bang gamiton yan sa bond paper, pag-print, kung ano-ano pa. Sa iba pa detalles ka mga barata dyan tungkol yan, kumpiyansa si Senior Citizens Party List Congressman Rodolfo Ordanes na matatagabahan ng pundo ang Expanded Centenarian Act o Republic Act number 11982. Sabi ni Ordanes, ang pundo para sa mga taon ng cash gift sa senior citizens makakabali na sa isasangat na 2025 General Appropriations Act. Itinutulod ni Ordanes ang sa Kamara ng Representantes kang Kongreso ang pagkataon ng 10,000 pesos cash gift sa mga Pilipinong maabot sa edad na 80, 85, 90, 95 anyos. Nag-aabot man sa edad na pag-abot man sa edad na 100 anyos, makakaresibi ng 100,000 pesos. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Ordanes ang mga kapwa niya kongresista na nagsunod kang kapariyong por pwesto. Kapari dyan si Congressman L.D. Villaferte, Congressman Huribata, Congressman Migs Villaferte, anas kang probinsya kan Camarines Sur. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 18 minutos mga tuga makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Aramon tama na mga report natin sa luwas. Pagpresentar kang annual investment plan kandaga para sa taon 2025. Natuyawan dinulita Anas Infra Projects ang nakapalaman. Paretali kay Maiko Garcia. Maiko. Kasugba sa katatapos lang na ikasanggatos na sesyon, regular kan sa Gurang Panglungsod Canada, ipipresentar kan City Planning and Development Office ang Annual Investment Plan kan syudad para sa taong 2025. Alagad primerong hiling pasanakan sumada, igwa na tulos ng reaksyon ng mga konsehal kan syudad. Digdi na notara ng pagmulakang AIP, kumpara kang presenteng taon kung saan ang katidad ng plano ng taon nasa 12.2 billion pesos, nagbaba ng 58.82% na nasa 5.042 billion pesos sa masunod na taon. Kan pag-breakdown man kan na itong serbisyo na sa malayan-layan na sektores, 2.35 billion pesos ang inilaan para sa social services, alagad Anas Infra Projects. Sa pagpresentar kan Department Head kan CPDO na si Willie Prilles, ang mga infra man sugot ang maprodusir dangan mataw daning serbisyo sa mga naganyo. Kan himayon ang mga infra projects. 178 million para sa pag-ibo ng classrooms, 100 million para sa pagbakan ng lote para sa Sports Academy, 73 million pesos ang infra sa Sports Academy, dangan na 50 milyones pesos ang pa-infra sa mga education centers asin iba pa. Hagad ka mga konsehal na ripason ang mga bagay na ini, ulit ang maski pa para sa edukasyon ang nasabit na proyekto, kadakol pang social services ang dapat dakol pang may tataw sa mga konstituentes. Natapos ang presentasyon ni Prilles na honest question, halis sa konseho dahil ni inaprobahan, asin hinagad na, ibisahon, bisitaon liwat ang mga bagay na ini. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Puro infra. Anong yaw sa infra? Siyempre, dilin siya. 37 anyos na lalaki akusado sa kasong rape dyan sa San Fernando, Camarines Sur, arestado. Balitang yan, hali kay Mike Gravito. Nagahapiat pangunya din malipot na rehas sa karselikan San Fernando Municipal Police Station ang sarong 37 anyos na mister na natubang sa kasong rape o pandulupig dyan sa Badoan kan San Fernando matapos na ini ang dagos na maramalan kan mga autoridad. Sa report kan sa PNP San Fernando alas 10 din aga kasudma dumaan sa Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur kan tuyuhon kan tracker team kan San Fernando Municipal Police Station ang persona kan sarong Edison 37 anyos mayagom presidente kan San Juan Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur armado ang mga autoridad kan mandamento na aresto na pinagpalawas kang Municipal Circuit Trial Court din sa Manuan kan San Fernando, Camarines Sur kontra sa nasabit na persona. Ini anday naman pinagtutugutan na kanwes na makapaglagak ng piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:22.
Ipinahay ka National Bureau of Investigation na bako si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang yaon sa pulveron video na nagwarak sa social media. Inibasado sa resulta ng gribong joint investigation ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of the Interior Local Government, patiraman kan Department of Justice. Yan para maaraman ang katotohanan sa nasabit ng video. Pasado sa makabagong forensic equipment na ginamit sa pagbubusisi sa video, sarong taong ginamit kan detractors para magdalawgon si Presidente Marcos asin parabason nagagamit inining illegal na droga. Sa ngunyan, dahil pa madeterminaran kung isay ang taong ginamit para parwason na lalawgon kang Presidente, alagad paragos ang inigibong investigasyon. May pa man silang masusog na individual o grupo na responsable sa pagpapakuriyat kan video pero ginigibon ang gabos para mabisto ang mga ini. May mga individual halos sa maisog ang sa indang inimbitaran para maimbisigaran. Pagsiguro pa ka mga ini, malikan din ang iniimbisigaran ang kaso bago isangat sa korte. Dapat po na ang crackdown asin pagkapundo sa operasyon ka mga pugo, lalo na ang mga igal, matapos ipagsugo mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang zona ang total ban degree. Sigun kay Surigao del Norte Congressman Robert A. Barbers, Chairman kang House Committee on Dangerous Drugs, dapat tulos na maimplementar ang marching orders kang Presidente kang Pilipinas. Kabali sa mga ahensya na pinagsugo ni Barbers, natulos na mangilutan sa crackdown ng PAGCOR, DFA, DOJ, Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council, doli patinaman na iba pa. Sinabi ni Barbers, makumbastante ang pagkaparaya sa mga pugo asin magkabawal sa edang operasyon sa Pilipinas. Dapat subot na patawan ng kaso asin makastigo ang mga nagpalga sa lina imbulto sa ibang klase ng krimen. Abidado man si Barbers na may epekto sa revenue kang gobyerno ang sinambit ng kasugang ng Presidente na total ban agad mga kalaom subot ang gobyerno ning suporta sa Kamara para itulod ang mga propwesto ng mga katabang sa pag-abante kan sa tuyang ekonomiya. Nagagang dispensa si suspended Pamban Tarlac Mayor Alice Go kay Senate President Gis Escudero uli sa sayang daging payag na parang nahaloy may koneksyon sa laging pagtutok sa saya Ninda Senador Risa Ontiveros, pati naman Senador Wing Gatchalian. Patandaan sa sarong pahayag, karitalikod na Hulyo 18, nagparawas ng sentimiento sigo, maparapit sa pag-atom sa saya, Ninda Ontiveros asing Gatchalian, kung sain, idapilar niyang mas nakul subot na mga problema ang Pilipinas na dapat matawalan ng atensyon. Sunod na daw, Hulyo 19, sinabi man ni Escudero na mayong diretso ang alkalde na sabihan ang mga senador kung anong isyu ang dapat tindang iprioridad. Katakot kani, nagpadara siguro ng surat kay Escudero na may petsang Hulyo 20. Asin isinapubliko kan nagtalikod na Martes o kasubang Hulyo 23. Sinabi ni Go sa surat, mayo subot siyang intensyon pagsabayan o diktahan ang Senado. Patandaan kang Hulyo 13, nagparawas ang Senado ng arrest order laban kay Go huliman sa dahil ka pagkatindir sa mga pagdangog kang Senate Committee na nagtalikod na Hulyo 26, Hulyo 10, katakod ka na sinakyad ang Pugo Hub sa Banuan kang alkalde duman sa Pamban Tarlac. Apora sa suspendidong alkalde, isinangat paman ang arrest warrant. Sisirbe pa ang arrest warrant laban kay Dennis Cunanan, Nancy Gamo, Sheila Go, Wesley Gee, Gian Xionggo, Simin Go, pati naman kay Winnie Lin. Alas 5:26. Hahaganong kan binansagan ko niya na solid 6 ang ikapat na party kan membership kang kada committee naman sa Senado bilang independent members kan majority block, sabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa payag ni Zubiri, nakatalan kaning hagadon sa majority block ang pagtukaw sa kada komite sa mangyaring kokos sa masunod na mga aldaw. Sigun pa kay Zubiri, na miyembro kang independent block, sinda dating Senate President pro tempore Loren Legarda, dating Majority Leader Joel Villanueva, asin dating Deputy Majority Leader J. Versito, anas mayong komite sa ngunyan, asin sinda Senador si Wing Gatchalian, asin Nancy Binay. Paliwanag ni Zubiri, amo rindang matunaw ang sedang grupo, kaya mantinido sinang miyembro kan Majority Block. Nabiro kang solid 6 kang ribayan ni Senador Francis Gis Escudero, si Zubiri, na dating solid 7, matapos may bugtak si dating Senador Juan Edgardo Angara
Jose Angara bilang Education Secretary. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa ibang bareta, nagpromesa sila ang Transportation Office Chief Igor Mendoza. Papalimbago na mga driver kan sarong e-jeepney asin sarong passenger bus na nag-viral matapos sa maggitgitan sa tao kan tinampo sa Espanya Boulevard naman sa Manila. Sigun kay Mendoza, bilang tsuper ka mga pampasayrong bihikulo, dapat inuton ka mga ini ang seguridad o kapakanan ka mga pasayros sa maging ang road users. Sinabi niyang diskinado asin nasaksyak sa ginimo kanduang driver. Pigsugo naman niya na hanapon ang silambit na mga driver na pasaway. Siniguro kang Philippine Amusement and Gaming Corporation na maimplementar ang idineklara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na total ban ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, bastante ang nagkaparampulan para masunod ang kamabutan kang Presidente kang Pilipinas. Nasambit kani na may 42,000 na Filipinos mawawaran ng trabaho sa anunsyo ni Marcos apor pa sa ibang nagalaom ng kabuhayan na tinhuli sa POGO. O ano man ngunyan? Kumpiyansa ang National Economic Development Authority na mabawi sa ibang makukuang buwis ang mawarang ingreso gikan sa Philippine Offshore Gaming Operators POGO matapos na ipagbawal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang operasyong kamangani sa Pilipinas. Sinabi ni Lead na Secretary Arsenio Manisakan na sa bagi kang pagapahiwas sa mga negosyo. Makakolekta ang gobyerno ninda ganansya halis sa mga buwis arog kang corporate tax, income tax, asin iba pa. Apor panigdi ang makukuha ang buwis sa mga imported na produkto. Oras na pinagsaro, gabos, mas nakula ang ingreso kumpara sa mawarang koleksyong kampugo na kinakarkulang nasa 14 billion pesos. Sinabi pa ni Balisakan, mas nakula ang negatibong epekto sa syudad ka mga pugo. Uli sa bit-bit na mga kriminal, kamang ini, asin nakakaraot man sa imaheng ka Pilipinas, urog na, asin ping mamaigutan kang gobyerno na maipwesto ang nasyon bilang lehitimong lugar para magnegosyo asin makaingganyar ni mga turista. Sa pagiban ka mga bagong patakaran, nimpag kapital o ekspansyon ka mga negosyo, mababawi kang gobyerno kung anuman ang mawarang ganansya sa pugo. Ang pag-anunsya ni Presidente Marcos sa mga bawal kampugo sa nasyon, gilibo sa sayang ikatlong State of the Nation Address Candules na entero man na ikinaugma kan mayoriya ka nag-atindir sa sayang report duman sa Batasan Pambansa Complex. Oras ko niyan mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Papanagos po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Mga bareta sa inong panagos na antabayan naman live. Ngunit pang maoran-oran na pag-aaga, huli kang habagat. Diyan sa 99.9 WEB-FM Kamsur, marinaga po sa mga barantaban niya sa Rinconada area. Good morning man sa mga nakantaban dyan sa Partido. Sa Bahigan 99.3 KM Kakampi Partido. And sa mga taga-Syudad Ganaga, asi mga pag-drive na lugar, inabot ka signal ka 91.9 BBS FM Naga. Good morning sa Indo, kapi-kapi na kita. Mag-aramay mag-arasikaso. Tang serbisyo kang nawasa kang Metro Naga Water District sa Naga inutil. Amay magtipon, baka na naman magsakat sa lababo ang mga bulos kan sa inong gripo, ano? Yan ang problema lagi sa Naga. Ang bulos kan tubig paruton sa kang Metro Naga Water District. Mabalik kami at yan para sa iba pa mga bareta, Tiglisa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Oras ko niya matugang alas 5:40 ng pagka-morning. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Balik na sa mga bareta ko niya, mga bareta pasarado nasyonal. Sarong dakulang reforma sa Anti-Graft and Corruption ang pagpapusog bilang lay ka National Government Procurement Act sa Post-State of the Nation Address o SONA briefing. Kabalik kaya sa nasabit ng lay ang early procurement method kung kaya sa oras na mailusot na ninda ang National Expenditure Program sa Senado o Kongreso,
pwede na tulos mag-bid out ning proyekto ang ahensya kan gobyerno kung kaya maimplementar na nila ang sa inda mga proyekto sa masunod na taon. Magamit man ning add to cart system, arog kang sistema sa Lazada sin Shopee para sa common use supplies. Sigun sa Department of Value Management, DVM, sa pagin Sekretary Amina Pangandaman, bakula makatipid ang gobyerno sa new mood kan procurement kundi makapili pan sinda nin magayon na kalidad kan produkto pati naman serbisyo. Kansilado nasa 30 flights. Asin managkapira pang na-divert kung liman sa route ng panahon. Sigun sa Manila International Airport Authority, kabali sa mga daynadagos na biyahe, Manila, Xinxian, Manila para sa international flight. Mentras tanto sa domestic travels, Bicog Tabaman ang Manila Vasco Manila, Manila Tugigaraw Manila, Manila Busuanga Manila, Manila Lawag Manila, Manila San Jose Manila, asin Manila Naga Manila. May saro man na flight sa Legazpi Manila na divert sa Iloilo. Sa kalkulasyon kang airport officials, pwede pa ining mautro kung panagos na mamatian amatin ning bagunas ning uran. Nakamati kaya ni makusog na uran ang Metro Manila asin baging sa destinasyon kan sinambit na mga biyahe ng eroplano. Dara ini kang habagat, Bagyong Karina asin iba pang weather system sa Philippine Area of Responsibility. Inabisuhan man ang mga apektadong pasayeros na magipagkoordinar sa mga airline companies para sa rebooking o refund kan sa indang ticket. Nagtuman ng pahayag ang Liberal Party katakod sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanagtalikod na Hulyo 22. Sa expose ni Atty. Laila de Lima, sinabi kang LP na daw na nga ni kadakon subot na kaumaw-umo sa zona kang Presidente dahil maniligaran kadakon mang kinaray na pagkukulang na kaipuan hipnuan digdi. Mayor subot digdi ang kawaran ng malino na plano tanggaling papusugon ang disaster preparedness asin simbagan ang pagbagong glema ulita dahil naman subot na tago sa kagabsan na lampas duwang upanting bagyo ang nagatama taon-taon. Dahil man pwedeng piliun sana ang pinakamatrayumpong produkto sa kang sistema ng edukasyon sa Pilipinas asing gibong patunay na nasisimbagan ang krisis sa sektor na ini. Anagan inuman man ang pagbariwas ng mga nakumpiskar na smuggled goods sa mga tiyos na komunidad. Anagan sigun sa partido mas maray kuta kung papanimbagon mismo ang mga smugglers asin mga koraptong opisyal na iyo nagpapasakit sa mga parauma asin man mga parasira. Sa roman sa magayon na mareta, ang pagbabawal kan Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas asin ang promesang tabang sa mga maapektaran kani alagad mantilido man sumot na isyo ang mga illegal aktibidad katakod kan pogo arog kan human trafficking asin man extortion. Alas 5:44 ng oras sa atong yan. Idadagos manggiralin da Senador Risa Ontiveros patinaban Senador Sherwin Gatchalian ang investigasyon kan Senado sa sinakyan ng Philippine Offshore Gaming Operators hub sa Bamban, Tarlac. Dawa nagdeklara ng total ban ang gobyerno. Ipinahayag din ni Ontiveros pati Gatchalian sa magkasuway na pahayag matapos ang ikatulong State of the Nation Address kan Lunes ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Gatchalian, idadagos ang investigasyon tanggaling masusog kung isa'y talagang pinaka-mastermind kang Pogo Operations. Mientras tanto, inakop maninda Ontiveros asing Gatchalian. Bakulang sinda madangog sa inot na parte kang o day sinda nagdangog sa inot na speech kang Presidente hulita mayong sinambit na manungod sa Pogo. Pero nakubalan sinda kan ideklara ang total ban sa huling parte kang zona na kinukonsiderar na grand finale. Uli kani, liwat na hinunot ni Gatchalian ang propostong bangaon ang regulatory as in operational functions kang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Mientras tanto, nakataraan na ikonsulta ni Gatchalian sa biyembro kang komite kung kay Puan Manangad ilusot na ang proposto laban sa pugos. Sa ibang bareta niya, tungon niyan, arestado ang sarong babaeng pulis matapos na madakop na nag-shoplift sa sarong department store naman sa Ermita, Manila. Nasa kustodiya ng kunyang kang Ermita Police Station, kang Manila Police District, ang pulis na si Patrolman Crisanda Cruz, 33 anyos, miyembro kang Police Security Protection Group kang Philippine National Police sa Campo Grami,
Quezon City asin tagaduman sa Tondo. Pasado sa report kang Irbita Police Station, Camarilla Police District, alas 8 ng pagkabangki, kan maristar ang suspect sa department store sa ground floor kan Pistadong Mall duman sa Irbita. Enot kani, naglaog subon sa nasabit ng mulang pulis, asing kamakwa ang nagkaperang assorted items na kinabibilangan ng mga kitchenwares, mga bado, kawatan, pagkakana sinibapa, tulos na nagduwas ng department store na day nagbayad sa cashier. Nahiling man kang alertadong gwardyang si Cesar Azarcon ang ginibukan suspect kaya tulos ining sinitar. Kamayo sumut may pahiling na resibo ang suspect sa sayang kinuha na nakakantidad 14,021 pesos. Tulos na siyang inarestar kang gwardya asin dinara sa presinto para sa angatan ni magkakalingong kaso. Duman na diskubre na ang suspect sa Ropalan Police. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47. Balik kita sa mga balita halos sa luwas. Duwang soltero na pinagkasabing dalamos sa San Fernando, Camarines Sur. Palagos pa ang pinaghahanap ngunyan ka mga autoridad. Report hali kay Mike Grabito. Mike. Padagos pa na pinaghahanap ko niyan ang lawas kana duwang teenager o duwang soltero na pinagatutubudan na lamos sa kadagatan na sakop kan Barangay Kutmo diyan sa Manoan kada San Fernando, Camarines Sur. Sigon sa nako ang impormasyon mga alas 4 rin hapon kang nagtalikod na aldaw kan magpasiring sa dagat ang anom na magbabarkada alagad maski ngani makusog asin darakula ang mga alon ang mga ini ang dagos na nagbuntog asin nagparigo sa dagat kana sambit nga barangay diyan sa Kutmo. Apat sa mga ini ang nakasalbar o nakadaluag sa makusog nga alon alagad ang duwa sa mga kaibahan ninda ang dainaman nakawas pa kan ini ang huguton kan darakulaon na alon. Pinagbisto ando ang mga biktima na sinda Joshua Montefalcon, 17 anyos, residente kan Barangay Talungon, Tigaon, Camarines Sur, asin ang 16 anyos na si Alison, na residente kan Barangay Kutmo, dyan sa Banuan kan San Fernando. Sa Facebook post, kasugma ni Punog Barangay Rachel Habonete, kan Barangay Kutmo, alas 5 na din hapon, kan sinda, ang padagos pang naghahanap, asin nag-update, alagad lampas ng 24 oras, ang nagagi, na ipagiraray na dudukayan o nahiling, ang hawak kan nasambit ng duwang soltero, ang punong barangay kan Kutmo ang naghagad naman ning tabang sa mga pagtraid ng barangay maging sa mga otoridad, partikular na sa mga membro kan Philippine Coast Guard. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi News. Mientras tanto kaso Ricodos, piglinaw na ang paglangkaw kan taripa sa July billing halis sa kasugan mismo dakang ERC Energy Regulatory Commission. Para tahali kay Michael Garcia. Orden kang Energy Regulatory Commission ERC ang pagpapalangkaw kan taripa sa kuryente ngunya na bulan na Hulyo. Sigunyan sa manamiento kang kaso Ricodos. Sa pahig ni Renerbu kain para payag kong kooperatiba, iyan datanganing mabayadan ng utang sa Wholesale Electricity Stock Market o WESM. Sindamanda ng alas. Kasi expected din dang nasa 11 pesos, buminaba sa 5 pesos ang taripa kan June bill. Hunyo 30 kan magpalos ng ERC order number 2024-017 na sinasabing kay puwa na iagi sa tulong bulan ang staggered payment tanganing may ibnuhan ng kulang sa singil. Ang mga rural electric cooperative sa nasyon naglobo ning 12 pesos ang singil sa July bill asin laumanday ni hanggang sa bulan na Septyembre. Sa pahig ni Bukay, day ninda kontroladong sugo kang ERC, ulita pinoproteheran man ninda na day malugada ng pagbayad ninda sa mga energy sources. Maramduman man kansona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tulos na tig-shutdown kang gobyerno, temporarily ang operasyon kang WESM, ulita day nakakakuha ng water source dulot kang El Nino na nagkausa ng red alert status sa Luzon Grid. Epekto kayo ni, sige-sige ang pa-brown out. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Mga Civil Registrar's Office sa Bicol, dahil magkabari sa iniimbestigaran ka National Bureau of Investigation, banangon sa mga makadudang birth certificate sa Abican Philippine Statistical Authority. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Ipinahayag ni Engineer Cynthia L. Perdiz, ang Regional Director kan Philippine Statistic Authority PSA digdi sa Kapikulan na mayo ni Local Civil Registry Office LCRO
sa intirong Kabikulan ang pinag-iimbestigaran niyan sa National Bureau of Investigation NBI maging digdi sa partidismo kan NBI sa laog kan na Siyudad Canaga. Inulimanda sa pag-issue kan mga questionabling mga birth certificates kan mga dayuhan partikular na kan mga inchik o mga tagaduman sa China. Ini kasunod man kan pagkakasangkot kan nagkaperang mga public official kan local civil registrar office duman sa Santa Cruz sa Davao del Sur dahilan kan pagbalga sa Republic Act 1319 o ang pinagapod na Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin na falsification of public document magigirumduman nakadakol ng mga peking birth certificate ang na-discovery kan NBI sa nasampit ng lugar na nakapangaran sa mga Chinese national alaga digdi sa parte kan Kabikulan da ibinagapahayag kada PSA partikular na sa laog kanda Siyudad Canaga na mayo man lamang ni sarong civil registrar digdi sa Kabikulan ang pinag-iimbestigaran ulit kan mga peking mga birth certificate kasumpay kan kagay na iniya maugmang ipinagpahayag ni Engineer Perdiz na mayo nin araw kaning kaso na naitala sa Rion Bicol subuot tay kabali sa isinasagibong investigasyon kan NBI partikular na sa Bicol asin Kamaradisur at nasa 114 LCRO sa intirong Kabikulan siring man pinagpahayag ni Engineer Perdiz na magiging mahigpit anda sa indang ahinsya digdi sa Kabikulan para iproseso ang mga late birth registration sa indang opisina. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:52. Balik kita sa iba pa mga bareta sa Radyo Nacional. Ipinahayag man ni dating Presidente Rodrigo Duterte na mayong pagkaram ang lakdang kang maisog sa nagwarak na full-blown video kung saan na sa lalaking agid o kalalago ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagagamit subuting droga. Nag-viral ang video perang oras bago ang ikatulong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Lunes, Hulyo 22. Sigun sa dating Presidente, desisyon kan maisog volunteers ang video na magwarak sa social media asin day dapat day arm kan maisog organization community. Enot naman na kinulinar ni Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. ang sumut peking viral video. Sigung kay Chidoro, parte ni kang purbar na destabilization laban sa administrasyon ni Presidente Marcos. Dagdag niya pa, ipinalawas sumut ang video sa sarong maisog convention sa Los Angeles, California. Naguluwas pa man sa resulta kang forensic investigation ang National Bureau of Investigation na bako man si Presidente Marcos ang lalaki nasa nagwarak na full-blown video sa social media. Ipipresentar man kang NBI ang naging resulta nila kung saan nagamit si daning deepware sarong software na kayang mag-detect kan fake videos. Kadakol to Kadakol tong putok. Sa iba pang detalles ka mga bareta kung dyan sa Radyo Nacional, ikinaugmakan samahan ng industriyang agrikultura o SINAG ang sinambit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lokal na production pa magrari at mas tatawan importansya simpanagos na gibon ang pagtabang sa agri-sector. Sabi ni SINAG Chairman Rosendo So, malinaw na ini ang marching order kang Presidente sa punpasana. May abiso man ang SINAG ang Presidente Marcos na butasana kani ang pagparahabol o pagparalapag na bayaba sa 20 pesos kada kilo ang bagas. Ulit dahil ini makakamtan sa presenteng sitwasyon na nagdoble ang presyo kang produktong petrolyo at sinubilang kauman ang gastos sa produksyon. Tama siguro, lingawan na yan, 20 pesos na yan. Sabi pa ni So, mayong shortcut sa problema sa agri-sector. Ulit mababa lang ang presyo kang bagas at sinibabang mayor na barkalon kung makusog asin madakol ang local production. Binutasan na subot kang Presidente ang paginanyog sa mga economic managers o butasan naman kang Presidente ng Pilipinas ang pagparadagog sa sayang mga economic managers sa unlimited imports asin paggaba sa taripa lalo sa nang manidiskrasya ang sektor kan mga parauma. Dagos-dagos man ang ginigibong lakdang kang gobyerno para makamtan ang single-digit poverty incidence sa Pilipinas. Sigun kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian,
On track ang presidente takaning Maria Elizar pag-abot kan 2028 asin dagos ng mahali ang pamilyang gutom. Ginibo ka sekretaryo ang pahayag matapos sa lagi resulta kang ipinaluwas na survey kang Philippine Statistic Authority. Ipinapailing digdi nagkaiguan ng pagkaba ng 15.5% ang level kan pagpiyo sa nasyon pun pa kan nagtarikod na taon. Abuton man sa 18.1% ang ibinaba kan taon 2021. Sabi ng opisyal, nagpapailing sa naman inining magayon na indikasyon na ang mga esforsos kang gobyerno sa pagikan sa idang anti-poverty programs magkakaigwa ng positibong resulta. Sa laging sunod ni Presidente Marcos, ibinida kani ang agit trayumpo kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kan DSWD. Ang programang ini nagsisilbing poverty reduction strategy kang gobyerno asin sa Human Capital Investment Program. Ibinida pa mga Presidente ang Food Stamp Program. Walang Gutom 2027 na kung saan matauning sarong milyon na food for beneficiaries o matatawanan ang sarong milyon na food for beneficiaries sa interong Pilipinas. 3 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Sinabi bang kan Department of Trade and Industry na panagos manggirari kaning binabantayan ang presyo ng mga produktong hahaliw na sa Suggested Retail Price SRP Bulletin. Napagaraman kay Undersecretary Amanda Marino Grales na dagos tang tatanggalon sa nagkabirang item ang SRP. Gigibon sumot kan DTI ang price monitoring sa mga produktong ini dawa day na may babali sa regular bulletin. Kay puan manggiraray ni pag-aprobar kan DTI bago magbago ang presyo ang mga manufacturer ni mga produkto na day kabali sa listahan. Kan Abril, plano kan DTI na ibali ang unit cost sa price bulletins bilang parte kan sa indang nakdang para simbagan ang shrinkflation o ang pagbawas sa dakol kan sarong produkto para mamantinir ang presyo kani kabali na ang production cost. Nagpirma na sa sarong Memorandum of Agreement ang Presidential Task Force on Media Security asin man ang Commission on Elections para masiguro ang seguridad asin pagrespeto sa diretso ka mga miyembro kan media na makover kan eleksyon. Ang MOA, pinirmahan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, asin man ni Presidential Task Force on Media Security, Executive Director, Undersecretary Paul Gutierrez, Sigungki Gutierrez, pinarepresentar kan MOA ang panagos na pagmaigot kang gobyerno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkrear ng sarong salbadong kapalibutan para sa media sa interong Pilipinas, lalo na sa panahon kang eleksyon. Ang MOA na ini pinakaprimerong kasunduan sa pagkultaran kang Comelec sarong independent constitutional body asin man kan task force. Gusto man kang kasunduan na magtao sa mga media practitioners ning salbado asin protektadong espasyo na mayong pakikiaram tanganing marigilasan nila ang sa idang responsibilidad na i-report ang totoo dapit sa bareta kang eleksyon. Bahing epektibo ngunyan Oktubre sa punman kan pagsusubito ng Certificate of Candidacy asin ba haloy sundong katapusan ng election period o sagod Hunyo 11 kan masunod na taon na nasambit ang MOA. Sabi man ni Chairman Erwin Garcia kang Comelec uyon siya sa MOA ulitan mga full worker nakamati man kang kaparehas na pagbabanta, pangipit asin paggawaran ng buhay na sila sapo ka mga miyembros kan media sa panahon kan eleksyon. Ano man ang media practitioners na ang mga diretso na pigbalga sa panahon kang nasakop na dapat tulos i-report ang insidente sa task force na tulos magipagkoordina sa Comelec dapit sa magkakaringong lakdang tanganing masimbagan ng insidente. Ang task force on media security ang magiging responsable sa pagkapanagos o pagkapatunay na ang biktima sa nung lehitimong miyembro kang press o tatabangan ng biktima sa pagkasagat impormal na reklamo sa full body. Ini ang Kakampi Network News. Sa mga ultimong bareta niya ito sa Senado Nacional, itinutulod kang Senado ang resolusyon tangaling huruton kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos ng suspiniron ang kontrobersyal na POV Modernization Program sa good na resolbiran ang mga labot kanasabit ng programa. Sa pagdagog kang Senate Committee on Public Services, nagatindir si Senate President Francis G. Escudero para sa nakontraon ang POV Modernization Plan. Uli subot na ini,
garonggayo daing gayo ini napagplanuhan asin naging pagabat sa naman sa mga tsuper pati naman operator. Sinabi ni Escudero na sa kantidad 2.5 bilyon kada saro. Problemado kung saan talaga makuha ng pambayad ng mga operator pati ang mga driver. Nilulita daw anong kwintada ang gibuhon para mabayadan ang bulan na hulog sa sarong PUB na 2.5 bilyon pesos ang kantidad. Daw ang intero magkandara pa ang driver, kulang na maray. Daw 24 oras pang magkayod. Huli ka ni hinagan ni Escudero kay Senador Rafi Tulfo. Chairman kang komite, bagsa ang ating resolusyon tanganing hagadon kay Presidente Marcos ang suspensyon kang PUBMP. Sa nasabitang hearing, kinastigo man Escudero ang Department of Transportation, Padraman Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ulipan sa pagpilit kani sa programa, daw akadako ng apektadong tsuper asin operator sa enterong Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Oras yato ko niya matugang 2 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa ikalawang parte ng pagbabareta dyan, sa sabay pagbalik ang tabayaran po mga bareta halis sa mga kakamping radyo, mga baretang maghali sa 99.9 WEB-FM Kamsur, mga bareta halis sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin mga baretang tinipon man, kan 91.9 BBS-FM Naga City. Hindi lang yan sa mga baretang on-air online, nasa po na ang tabayanan, unyang pong Aldaw na Biyerkules, 24 na po kang bulan na Hulyo taon 2024. At yan, babalik kami. Kakampi Network News. Kakampi Ini ang Kakampi Network News. DWEB-FM Kamsur. Kaya malang tulungan si Benny Desena. Benny! FM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Mabalos June sa detalyos kan mga barata adidi sa DWB Kamusuran radyong kaibigan mo nakakambi mo pa kan nakalis na Lunes petsa 22 kan presenteng bulan na Hulyo ang Iriga City Local Health Board ang nagtiripon sa opisina kan dating opisina kan Departamento de Agricultura asin ang katayuhan. Yun ang pag-urlain ang mga critical na updates asin magbilog nin magkakanig upan mga estratehiya para mas na mapaurog ang inapod na public health services sa mga konstituentes kan siyudad din Iriga. Pinanginutan mismo ni Mayor Rex Oliva ang nasabi ng pagtitripon kung saan ini nakatutok sa tracking kan presenteng serbisyo sa salud, asin man ang pagsimbag sa mga issue, partikularmente ang pag-implementar kan mga inapod ng proactive measures. Ang agenda kaibanan ang status update kan Iriga City Hospitals Permit to Construct, ang pagpapadagos kan Iriga City Super Health Center asin ang ipigtutulod ng mga polisiya sa community nutrition, mental health law asin ang mga amendments sa smoke-free ordinance kan siyudad din Iriga. Tinawang doon ni Mayor Oliva ang importansya na nasabi ng mga inisyatiba para mas mapakaray ang healthcare system kan siyudad asin masiguro ang maray nakamugtakan kan sa indan mga residentes constituentes. Inagupman sa nasabi ng pag-urulay ang finalization kan executive order para sa local health board kan siyudad ng Iriga asin iba pang mga magkakanigo asin pertinente mga issue ang pinagsarong expertos kan nasabi ng grupo partikularmente nagpapahiling kan commitment kan administrasyon kan Arriba administration sa liderato ni Mayor Wilfredo Suba Arriba Oliva na mas mapakusog ang inapod na public health infrastructure asin ang pagsimbag sa pang-ipo sa salud kan interong komunidad. DWEB-FM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal na gobyerno kan Banwa Ananabwa sa liderato ni Mayor Francis Bulan padagusan pagdun na ayuda sa sektor kan edukasyon sa Banwaan. Report haliki Erwin Del Castillo. Para mas mapakusog ang kalidad kan edukasyon sa Banwaan. Yaon ang suporta kan Banwaan ni Nabwa sa pusog na liderato ni Mayor Francis Bulan kan nakaaging aldaw bago magpuon ang brigada eskwela na ihatod na o na i-deliver na kan lokal na gobyerno ang seating speakers o sound stereo asin duwang wireless microphone asin duwa pang branded na laptop. Pinagresibi ini kan Nabwa East District partikularmente kan elementarya. Ini pinag-request hagad tabang kan Nabwa East District para sa rason na kung igwasindang mga salit na okasyon o ano pa man na aktibidades sa eskwelahan igwasindang magagamit. Asin tulos man ining pinagtugunan kan sa tuyang alkalde
alkalde ang naunang bitan ng request. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM, Radyo Rinconada, Kakampi Mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, liwat na pinag-convene kasudman ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewach ang committee and bank na nagsasagibo kan legislative inquiry dapit sa fertilizer fund scam para opisyal na i-extender ang periodo sa pagkonusir kan investigasyon na may relasyon sa inapoda model scam 2 na iyon malicious allocation, disbursement, encashment, and liquidation kan anomaly ang inapoda fertilizer fund scam na nagkakandidat sa abot 53 milyones pesos kabos. Ini na pagkaurinan kasudmat kan mga members kan komitiba para mag-komple sa mga nakapalaman sa ipinasar na ordinansa kan konseho sa pagkondusir ng sir nga klase ng investigasyon o inquiry. Sigon kay Vice Mayor Edsel Dimawat, ang presiding officer as in chairman kan committee and bank, igwanin pangangaipo na i-extend ang periodo kan sa indang inquiry para din malapas ang sa dirindang ipinasar na ordinansa. So as again, as already explained and earlier explained, we need to extend the period of the inquiry so as not to violate the very own ordinance which he had approved and passed. Parte ng mga naging paig ni Vice Mayor Dimawat kasudma. Tulos man ay pinagtulod ni Kagawad Desamer Lontayaw, ang representante kan mga hobiles sa Konseho ng Siyudad, ang pag-extend kan sendang legislative inquiry sa laog ng 30 dias o sarumbulan. Ang nasabi ng motion ni Kagawad Lontayaw, inaprobaran kan gabos sa mga members kan Konseho na presente sa nasabi ng pinag-convene na Committee and Bank. Sigun kay Lontayaw, igwanin sila na pangangaipo sa rason ng inquiry. Nagpun kan Mayo 29 presenting taon, asin kuta na matatapos ini sa Hulyo 29. Alagad, sigun kay Lontayaw, igwa pang mga resource speakers na matuman konsendang lado sa nasabi ng anomalya. Arag kan duwa pang imbal to mga suppliers na opulento sin JSGA, kaya igunin pangangipon mga ini na managog. Kaya yaon ang pangangaipo na ma-extend in 30 dias ang sendang legislative inquiry. Mientras tanto, tinawang doon ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewach. Ini ang magiging pinakahuring oportunidad na itataw sa mga resource persons na pinadaran inimbitasyon na yung na dating alkalde Madel Alfilor, ang mga representantes kan mga suppliers na opulento sin JSGA, si Chito Ascarga, ang sinasabing naging middleman sa mga transaksyon sa lokal na gobyerno, asin mga suppliers, siring man ang duwang persona na sinda Benji Gonzalez asin sa ng Engineer Belmonte na mga inapod na reserve members kan Bids and Awards Committee sa nakalis na administrasyon ni Madel Alfilor. Tinawag doon pa ni Vice Mayor Dimawat na sa oras na pagiraray magtungaan mga ini, sa inang itatalaan ang deadline o plaso sa pagsumitir kan mga position papers kung sa indig din na ninda ibubugtak ang magiging rekomendasyon kay Mayor Wilfredo Escobar Bolivar kung sa isay ang dapat sangatanin kasong plunder. DWEBFM, Radyo Rinconada, Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Dicena. Good morning. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 16 maglampas ang oras na alas 6. Pangalan naman sa lingkudada ay sunod mga baretan tinipon man kan partido sabay kan KM Kakampi Partido. Kaya barat naman si Frank Sotero. Frank. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Kakamping June, yan ang mga baretang tinaripon gikandigdi sa partido area. Kailangan sarong tatay matapos na makuryente duman sa Banwan kan Tinambak, Camarines Sur sa kasagsaganin pag-uranda. Basado sa report kan Filipina. Frank, naputol. Araw na natin magbalik ang mga bareta haligan sa partido area. Yes, Tinambak, Camarines Sur. O ang biktima ang yaon sa residente Kansona 4 Barangay San Roque Tinambak, Camarines Sur. Mantang ini nakalunod sa Damulag at nagbibiyahe po sa Barangay Union pasiring sa Indang Haronga sa nasambitan ng lugar ini na aksidente bakuryente kan drop wire kan kaso rekodos sa napagrurugaring kan sarong Bebot Pahabera. Bilang resultan, biktima ay pinagdalagan sa Tinambak Medicare Hospital, alagad ipinagdeklarang dead on arrival kan mga attending physician sa bitrang ospital. Nagpapalagos pa man investigasyon kan mga otoridad
dapit sila sa bitanang insidente. Mientras tanto sa hataw kan mga barata gikan sa mga pag-iriba mga radyo patrol reporters sarong 21 anyos na lalaki gadahan matapos matumbahanin tulong dakulang puonin tapayas sa Sangay Camarines Sur. Detalyas kan barata Rene Aureliosa. Go ahead, Rene. Hello. Go ahead, Kampi Rene, go. Bangka, uyaman na suyan na barata. Parang 21 anyos na soltero ang binawirin buhay matapos na ini ang taong balanin tulong na kulang nga ponin tapayas na nabuwal sa katagsagan ka na kusog na oranda kasabay makusog na turos garakan na pagat kasudma. Sa Banwaan ka na Sangay Camarines Sur. Pasado sa report ka na Sangay Municipal Police Station. Sa pamamayo ni Police sa Major Michael Albanya sa Barangay Kagawad of Vicente Magtiway kan Barangay Purakan kan kaparehong Banwaan nagapaabot ng si Jason Napaal Ilapis sa 21 anyos soltero, residente ka na Sitio Ampas sa Purakan Sangay Camarines Sur na kung sa hindi ang pinawian ng buhay matapos na paumbalanin tulong gayong darakulang puning tapayas na nabuhal ni ikatway ipagulay sa tugang ka na biktima na si Fiesta Baal de 19 anyos Taraga. Naglentas kan sa iyang tugang na si Chito na naghuhugas sa timplato sa likodan na partikan sa indang residensya partikular 20 sa kanal. Niduli sa maraot na kamugdakan kan panahon kasudma na tinamaan sa likod na partikan na lihog kasinhawak kan na biktima. Nasa pagkakasukamang kan biktima, tuminamapan sa inalawgon sa mga gapul sa lugar. Nagkondukta man tulos ng investigasyon ng Philippine National Police sa lugar, mantang ang bangkay kan biktima ang pinagkapaseraron sa post-mortem examination o autopsya. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Yan, tras tanto, ginibong first presentasyon Barangay Rescue Olympics Challenge na ginba triumpo. Detalles kan barata, Gads Prado. Agi nga matrayong po na ginibong pinakainot na presentasyon Barangay Rescue Olympics sa March Challenge sa kanagtrikol dadaw sa presentasyon na Camarines Sur. Kung saan ang presentasyon na fire station BEP personnel, Fire Officer 1 Marta Carlo Arasas, sa dalam kan direktang supervision ni Senior Fire Officer Gerard Francis Santo Tomas, Municipal Fire Prevention Officer, taan na presentasyon na fire station na kaiba, na presentasyon Municipal Police Station na PNP personnel, talinigman kan liderato ni Police Captain Marcos Panya, mga barangay officials, asin barangay tanod, sa nagrepresentar, kan Barangay Disaster Reduction Management Council teams, na pinapamayanan kan sa indang mga barangay captain sa gabos na sutsong barangay sa banuanin presentasyon. Yaon man ang MDRRMO personnel sa pamamagitan ni Regina Villa ang nagapartisipar sa ginibong first presentation Barangay Rescue Olympics sa March Challenge, March a symbol for rescue and care for humanity. Inikatakod sa na celebration ka National Disaster Resilience Month 2024 na may timang pantayog ng katatagan ay ang pagbubuklod sa layuning tandaan o Pillar of Resilience and Uniting for Preparedness. Sa pagikan aktibidad na ini, ang mga partisipantes nakanood at sinadagdagan ang sa indang karaman kung anong sa indang tamang gigibuhon para sa pag-responde sa igwan ng mga emerhensya, ang mga kasulo, aksidente, kalamidad, asiniba pa, tanganing maisalbar ang buhay kan mga namamanuan. Para sa Kakampi Network News, Gads Prado, Kakampi mo. Barangay Satellite Registration kan Comelec Sangay nagdaradanin halangkaw na numero din baga nagparehistro. Detalles sa Diloriana. Nagdaranin halangkaw na numero ng mga rehistante ang ginibong mga barangay satellite registration kang Comelec sa Banwaan ng Sangay Camarines Sur. Ini ang naging pahayag sa Kakampi Muñoz ni Mrs. Jocelyn Garcia-Torena, Comelec Officer kang Banwaan Sangay sa entrevista kasugmang pagkaka. Susog sa pahayag kani may kabilugan na 893 na mga rehistante o nagparesto ang mga nakapagparesto sa
ginibunindang mga barangay satellite radio station kung saan saro na sa ng barangay subotan dahil na kukundusaran o natatalasin na kukundusaran kini asin iniiyo man ang barangay kang nato saro sa dakulang barangay kang Banwaanin sa ngay Camarensula. Sigun taligdi dakulang bagay ang paglibot ninda sa mga barangay ninulitan na iraranin subot ninda sa mga tao ang sinambit ng aktibidad kung saan nakakatipid na ang mga ini bako sa nasa gagastos sa pagsungko sa sendang opisina siling man sa oras kung kaya dakulang oportunidad man purog na sa sibot ng mga taga-barangay. Mientras tanto, sigun tamang kay Mrs. Gertie Torrena, po na magsikad ang sinambit ng continuing registration na kanakaging Pebrero sa kud ng Hunyo 30 sa ginibunindang duwang ERB hearing na kapag programang subotindanin na mga nagparestrong sobra sa 2,000 o 1,200 na mga botante as in target subot nila na makapag-resto nin abot sa 2,000 na mga botante sa pagtapos kang sinambit ng registration mantang sa presente sa kud kang Hulyo 15 igwa naman subot ng kabilugan na 23,335 mga restadong botante ang Banwaanin sa ngay Camarensura na pwedeng makabuto sa maabot na Mayo 20 o maabot na Mayo 2025 sa gigibuhon na midterm election. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Maraynaga. Yan ang mga baratang tinaripon gikan digdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Thank you, Frank. Mga pagkaliban sa KM Kakampi Partido. Kakampi Network News. Kakampi Network. 6:25 oras siya tungon niya. Isunod naman mga bareta halidya sa BBS FM Naga City. Kay para naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi Kamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagkaigwanin pagtitiripon ka nakalis na daw ka na Lunes ang mga miyembros kan lupon tagapamayapa digdi sa laog kan siyudad Kinaga kung saan nagkaigwa sindanin sarong seminar on continuing education o katarungan pambarangay laws pig-urlayan sa nasambit ng pagtitiripon iyoan man lain-lain na mediation na techniques asin na binyo kung saan pwedeng mag-operar ang lupon taga-pamayapa kay bahan-bahan sa diskusyon iyo ang incentive awards criteria asin guidelines sagkod ang benepisyo kan mga lupon sa interong bilog na siyudad Kinaga presente sa sinambit ng aktibidad iyo mismo and mga opisyalis kanda lupon sa laog Kanaga na nagheras man kada sa inda mismo nga mga mensahe ninda pasasalamat asin pagkikisumaro sa mga miyembros kanda lupon na taga-pamayapa digdi sa laog kana siyudad Kinaga ang lupon taga-pamayapa pinagpanginutan kana presidente kanina si Santiago Noble Prangka kanda barangay kanda Kararayan sa laog kan siyudad Kinaga yaon manda bilang source o resource speaker iyo si Miles Lim Solis asin manda and party mismo kanda representante kanda DILG sa laog kanda siyudad Kinaga sa paagi ni abogado Hazel Jocarisa asin manda nagkapira pa nga mga opisyalis na kung saan gikan sa manlain-lain na sangakan na gobyerno and nasambit na nga pagtitiripon ipinagapahayag na rigdi na makakatabang sa party mismo kana pagpapaiwas kan kaarman kanda mga lupon tagapamayapa sa parte mismo kan pag-ariglo kan mga kaso na pinagdadara sa laog mismo kan sa indang mga barangay. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang pagbuhay liwat kan oversight committee hearing pig noted sana kanda sanggunian na panglunsod ka na siyudad Kinaga sa ginibong regular na sesyon kani kasudma sa halawig na pangapudan ka na ibang mga sektores kan komunidad sa laog kan siyudad Kinaga asin ka nagkapirang mga konsyal sa ginibong sesyon na regular noted sana and naging reaksyon kan mga mayoriyang miyembros kanda sanggunian panglunsod kan siyudad Kinaga sa pagbuhay liwat
Kaini sa katatapos lang na naginibong sesyon regular kasudma manunutaran manda na haros 4 na bulan na puon kan ipig bintilara an issue sa laog kan siyudad Canaga lampas sarong bulan naman kan inipigtunaw kan mayoriya kan konseho kan siyudad pirang bisis manda na pinaghagad kan na magkapirang mga miyembros kan konsyal na ibalik ang pagdangog asinda sa nakaaging aldaw nagsunad pa lang ang sangguniang kabataan kan naga nin sarong resolusyon na naghahagad napabalikon na asin paurugon an oversight committee hearing sa laog mismo kan sangguniang panglunsod dakol man na mga taganaga anda nag-aantisipar na malinawan asin na matuldukan anda kadakol-dakol na mga issue na kinakaatubang ngunyan kan administrasyon sa laog kan naga sa paagi ni Mayor Nelson Ligacion asin iba pang mga opisyal alagad mayo pamanin kasiguruduhan kung maipapadagos pa anda paghimay-himay asin na pagtaunin linaw sa mga issue na nasa laog kan siyudad Canaga ngunyan bantang noted sana anda naging reaksyon kan sanggunian sa pagbuhay kan oversight committee day aram kun tutugutan pa kan sanggunian asin kun liwat na magkakaigwanin pagdangog an oversight committee sa laog mismo kan mga aligasyon nin korupsyon asin pagkakaigwa nin pag-award nin bidding sa mga persona na yaon man lang dyan sa party mismo kanda City Hall kabali na ang sinasabing lagay o pagkuanin lagay sa subot STL asin waiting. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, baradong mga drainage sa laog kan naga, ang mga plastik na basura iyudaan rason. Boyet Paderes sa detalye. Plastik ang itinutok ng kurason kan mga surulat na drainage sa syudad kan naga na nagresulta kan pagbaha sa nagkakapirang barangay sa syudad. Urog ng ngunya na tigoran asin gawa pang paaboto na bagyo. Sinabi ni Engineer Joel Martin, Head Canaga City Solid Waste Management Office, na sa endang puro aldaw na operasyon sa pagdidiklag kan mga drainages, pinakadakol nindang nako ang basura ang mga plastic, kanakagi mga bulan, kaibahan sa nako aninda ang mga karton, plastic bottles, sanitary napkins, asin diaper, kadaklan sa mga ini nakapato sa plastic. Sinabi pa kan opisyal, nasa ngunyan mayo pasindla sa 50% sa pagdidiklag kan mga drainage sa lugar, maski na pigbanga ninda ang mga personay sa duwang team, katabang pa ang City Engineers Office as in City Environment and Natural Resources. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga fire auxiliary o mga barangay fire auxiliary, importante sa mga barangay, sabi kan DILG. Buso ka Isminda sa detalye. Importante sa barangay ang magkaigwanin na training mapadapit sa pagsigpunin na kalayo ang mga barangay opisyal na konsain ang nagkasuguan nationwide. Alaga digdi sa probinsya ni Camarines Sur, pinagakumpirmar kan DILG na nasa 100% ang suportakan mga barangay opisyal na matukduan asin na maging parte kan pagsumpit ni nagkalayo ang mga barangay opisyal. Kabali digdi sa pilag-training iyo ang mga barangay tanod, mga barangay kagawad, kabali na ang kapitan na pinagtuktuan na maging partikan barangay kan fire auxiliary sa barangay na konsain na dakula subot ni katabangan nini na oras na magkaigwanin na kasulo sa sendang barangay inot na maresponde ang mga barangay opisyal na iyo na inot na makakatabang kung igwanin na siring na pagkakasulo sa sendang mga barangay. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, paghanap nin ustisya para man kay Rochelle Bandu sarong taon na sagkudngunyan kan iniya gadanon da alagad mayo pa nung ka malilingawan na ana sarong
pinakamadikluma na nangyari sa daragang si Rosel Banduho sarong taon na ang nakakaagikan iniya ang pigbawian in buhay kanday pa nabibistong suspetsado sa Kudngunyan Hulyo 22 sa 2023 kanhuring mahiling na nagluwasa si Rosel Banduho sa saindang arong asin kanda pagbalikan niya sa madiklom asin dai mabantayan na parte kan MT Villanueva duman na nangyari ang maraot na pangyayari sa iya perang aldaw man na pinaghanap kan pamilya sa gudmay sarong parapadyak na nakahiling sa iyang naagnas na lawas kan ini na mamarong may suspek na kuta na anda grupo kan task force na pinagabilog kan City Hall alagad na dismissman ang kaso kan Disyembre sa suspek nin huli man kan kakulanganin mga ebidensya padagos naman na nawawaranin paglaom ang pamilya ni Rosel na matatawan pa sindanin hustisya orog naman tasarong taon na ang nakakaagi kan bawian siya nin buhay asin digdi padagos ada pangapudan kada grupo kada pamilya na digdi matawan man giraray ni hustisya kana nasambit ng pagkakagadan kanda daraga sa lugar kung saan nangyari na nasambit ng insidente napabayaan kan lokal na gobyerno kan naga ang lugar ni nuli tamadiklumo na maray mayong ilaw na pinagbugtak na naga kan matuyawan kan mga residentes kan siyudad Kinaga sa kasanama nagpulok-pulok si Mayor Nelson Ligacion na pailawan ang nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang bidding sa Metro Naga Sports Complex pegahagad na pauntokon mo na kan sangguniang panglunsod sa pinakabagong detalyes mapadapit man sa kontrobersyal na pagpapaarkila ni Mayor Nelson Ligacion o kan siyudad Kinaga asin ipabid ang Metro Naga Sports Complex pegahagad manda sa sarong resolusyon na pinagpasarkan konsiyo ang pagpapapundukan niya sa proseso kan bidding sa nasambit ng pasilidad. Ini matapos man mag-aninin man lain-lain ng mga reaksyon orog naman sa sektor kan mga atleta kada magin o makagamit man kan nasambit ng edipisyo. Sinabi ka na mga inin na sangunyan ipapasairaron pa ang pag-uurulay kan komitiba kan Youth asin mada City Properties para aramon ang sunod na lakdang para sa nasambitan ng pasilidad. Mayo na kaya nin kwarta ang siyudad Kinaga kaya ipapasa pribado na ni Sports Complex. Sabi yan kana mga opisyalis kan siyudad Kinaga tangani dang mapakaray na ang raraot asin na naabandonar na sports complex sa laog kan Naga. Sabi kan mga youth official garuman sana pigalian in diretso ang mga atleta o ang mga tao na makagamit kan na Naga City Sports Complex uli ta digdig kinakaipon panindang magbayad nin arkila tanganing makagamit sa Naga City Sports Complex oras na ini ipasa pribado kan gobyerno lokal kan syudad kan Naga. Iyan tabi kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakamping Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, Sigurado. PBS Basta Barata, Sigurado. Thank you, Junel. As yung mga paglibang rin dyan sa BBS FM. Alas 6:37 na, dyan mabalik tulos kita para sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakamping Network News. Network News. Ini ang Kakamping Network News. Network News. Jumbanas, lapas, kakamping mo. Fake sa mga sa maabot na eleksyon, lalo na asin nagagamit managad ang mga ini sa salampagi taganing mangraot nin tao. Mali ko yun. At ako din nakita ko not to protect the press.
Quezon ba talagang peke naman talaga? Yung pagsuot pala, hindi naman gano'n ng suot ng ating Pangulo. Yung buhok pala, hindi naman gano'n ng buhok ng Pangulo. First na masabi ko ay mali yun. Nagkakalat ngayon yung AI deepfake. Yung AI is good, no? But yung sinasabing deepfake na gamitin yung mukha, boses, yun ang dapat bantayan na gagamitin sa eleksyon, bantayan pa ang panira ng tao. Kaya nakita mo, ginagamit sa panira ng presidente. Una-una, it was very, mali yun, criminal yun, kasi sa akin black proof para that may dating na destabilization yun. Kasi pag ang isang presidente, papakitaan mo ng video na inaakusahan mo yung magamit yung ganong illegal substance, may effect sa tao yun. But I think, nakita ng tao naman, marunong man makakita. Pati ka mga paig ni Congressman El Rey Villaferte barang kung sinasambit ng issue sa bista sa iya ka mga biyembros ka national media. Mientras tanto, ginatos ng mga pasayros na stranded dinuliman sa epekto kang habagat asinman kan bagyong Karina. Inipasado sa report kan Philippine Coast Guard, partikularmente sa Southern Tagalog asin na Bicol region. Sa pinakoring update kan pag-asa o kan Philippine Coast Guard, sa Bicol aboton sa 168 pasayros, mga drivers pati naman mga helpers, kabali ang tulong o tracing barko, 29 rolling cargos, asin sarong motor bangka ang na-stranded sa maribibang pantalan sa Bicol. Kabali dyan sa Port of Pasacao sa Camarines Sur, Aroroy Port, sa Masbate, Mobo Port, Masbate City Port, San Pascual Port, pati naman sa Bulan Port, naman sa probinsya kan Sorsogon. Karakteriko daw ang Department of Social Welfare Development nagbariwas ng pack meals sa mga na-stranded na mga pasayros dyan sa pantalan kan Pasacao na mga pasirigon sa San Pascual, Burias, Masbate. Ipinagmalakiman kan misis ni Congressman Migs Villaferte kang rigunada na si 2017 Miss Universe Philippines, Rachel Peters, ang sinulot niyang gown asin sapatos sa pagrampa sa red carpet sa nangyaring sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Lunes duman sa Matasang Pambansa Complex sa Quezon City na produkto gikan sa Banuan Cambuy, Camarines Sur. Gibukan lokal na designer na si Anthony Ramirez, ipinagmalaki ni Rachel Peters ang sulot niya na gibos sa enabil o hinabol na alis sa Banuan Cambuy, Camarines Sur. Sigun sa misis ni Congressman Migs, sa rin pagkakataon sa siling na okasyon na i-showcase ang gayong kang lokal na produkto na gibo sa distrito kan sayang esposo. Ini ang Kakabuni Network News. Balita sa luwas kang Pilipinas, ngunyan! Nag-resign na sa sayang pwesto si U.S. Secret Service Director Kimberly Chittel. Kasunod ni sa batikos na naresibikan sayang ahensya huliman sa pugulan na assassination attempt kinating U.S. President Donald Trump. Erot kanina nakatindir si Chittel sa ginibong oversight investigation kan U.S. Congress manungkol sa nangyaring insidente. Inako ni Chittel ang kabus na kapalpakan sa nangyaring pagpurbar na paglikidar sa dating presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. At magputok pa rin tamaan si Trump sa talinga. Ang sabi ka mga secret agent service, ano sabi? Donald Duck. Orin Baretang Sports. Nagpuna mag-arabutan ang mga atlet ng Pilipino sa Athletes Village sa pirang aldaw bago magsikat ang 2024 Paris Olympics sa Hulyo 26 sa France. Kanya-kanyang post sa social media nagkaparabiyembro kan Team Philippines na naka-check-in sa Athletes Village. Nanginutan sa listahan si World Champion Carlos Yulo, nasaro sa may dakulang tsansang makasungkit ng bulaw na medalya sa Paris Games. Apora ki Yulo, nagabot naman sa Athletes Village ang pagliba kani sa gymnastic teams o team na sinda Alia Finnegan, Levi Ruibibar, asin si Ima Malobuyo,
Nagparuwas maning vlog si Ruby Bar kung sayang kaibanan kani ang sayang roommate na si Finnegan sa pagtour sa silang kwarto sa sinambit ng lugar. Kakampi Network News. Network News. Mga tugang, yara po mga marena sa Durante Bayaran sa Kakampi Network News. Ngunyong pong aldaw na Biyerkules, July 24, 2024. Araw kan dati mga baretang nantabayaran sa simulcast sa 99.9 DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area na kaibanan turban si Benedicena. Mga bareta naghali madyan sa partido sa Paikan KM Kakampi Partido. Kaibanan ta si Frank Sotero. Asin sa BBS-FM Naga City kaibanan si Junel Cuba. Sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News sa mga pagriban niya mong reporters, technicians, halili sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaibanan ko si Ken Palma sa Nado Technical. Ako po si Jun Bernas Lamasa. Sa kung sa masunod niya itong magkatuling amin ng mga bareta on-air online. Ini ang Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.